paglingkuran. Hahayo sa binigay mong kalakasan, ibahagi lahat ng iyong kabutihan. Daghang salamat, salamat Ginoo. Aming Diyos, salamat po. Agyaman ka mo po. Kung iyong loloobin, lahat kaya mong gawin. Salamat, salamat sa'yo. Aming Diyos, salamat po. Agyaman ka mo po. Kung iyong loloobin, lahat kaya mong gawin. Salamat, salamat sa'yo. Good morning, Emmanuel UMC. Good morning po. Yes. Psalm 150 says, let everything that has breath praise the Lord. And that's what we came here to do. Come on, church, I invite everyone to sing every praise. It's to our God, every word of worship with one accord. Every praise. Every praise, Every praise. every praise is to our God. Hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise. Every praise is to our God. Every praise is to our God.
church, let us continue being in the presence of our Lord. Continue to soak ourselves in His presence as we worship His name. Yes, Lord, you are our cornerstone. You are our mighty fortress. And in you we found our hope. In you we stand. You are our solid rock, O God. Hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, the weak are made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord. He is Lord of all. Yes, Lord, you are Lord of all. Hallelujah. Darkness seems to hide His face. I rest on His unchanging grace in every high and stormy gale. Yes, Lord. My anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. In Christ alone, cornerstone, the weak are made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord. He is Lord of all. We sing once more, Christ alone. In Christ alone, cornerstone, the weak are made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord. He is Lord of all. He is Lord of He shall come with trumpet sound. Oh, may I then in Him be found, just in His righteousness alone. Faultless I stand before the throne. We sing that again. When He shall come, He shall come with trumpet sound. Oh, may I then in Him be found, just in His righteousness alone. Faultless I stand before the throne. Faultless and blameless, dressed in His righteousness. Yes, oh God. We thank you, oh Lord, for in our weakness you are there, oh God. We look up to you, oh God, and we find hope, Lord. We find hope to you alone. Not in people, not in money, not in riches, not in earthly things, oh God, but to you alone we find our hope, oh God. We thank you, Jesus, for you are our shepherd, Lord, and we are
Even though we walk through the shadow of death, Lord, we will fear no evil, oh God, because your rod and your staff, they comfort me, oh God. Yes, Lord, you are our cornerstone. Yes, Lord. We sing in Christ alone. Christ alone, the cornerstone, the weak who made strong, and the Savior's love to the storm. He is Lord of all. And Christ alone, cornerstone, the weak who made strong, in the Savior's love through the storm. He is Lord of all. He is Lord of all. Yes, Jesus, you are Lord of all. Yes, Lord, be the Lord in our lives, oh God. Be the Lord of this church, oh God. We pray for your presence as we continue to worship your name, as we continue to lift your name on high, Father. And we bring back all the glory, all the praises, Lord, to your mighty name. Hallelujah, oh God. This we pray. Amen. Can we give our God the best clap offering? Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Praise. In Psalms 51-2, the mighty one, God the Lord, speaks and summons the earth from the rising of the sun to its setting. Out of Zion, the perfection of beauty, God shines forth. Let's sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord.
Almighty God, our Father, we thank you for this wonderful day. Your name be lifted high for your greatness, your faithfulness, your mercy, and your love. We praise you, Jesus, for loving us unconditionally. May your Holy Spirit fill our hearts with mercy and compassion. Forgive us, Father, for our shortcomings, for all the sins that cost you pain. As we continue to worship you in spirit and in truth, be in our midst. In Jesus' name, amen. Psalm 53-6. Our God comes and does not keep silence. Before him is a devouring fire, and the mighty tempest all around him. He calls to the heavens above and to the earth, that he may judge his people. Gather to me, my faithful ones, who made a covenant with me by sacrifice. The heavens declare his righteousness, for God himself is judge. Selah. Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Ang pag-ibig ng ating Diyos sa akin at sa iyo. Pag-ibig na inialay niya, hindi magbabago. Ang pag-ibig niya ay wala sa tunay, wala nang kapalitan. Bata man kami ay paminsan. Nasa inyong harapan, Kristo ang dahilan. Nagsasabi, si Kristo ay iyong kailangan. Ang pag-ibig ng ating Diyos sa akin at sa iyo. Pag-ibig na inialay niya, hindi magbabago. Ang pag-ibig niya ay wala sa tunay, wala nang kapalitan. At ang dahil dito, naligtas kami nang tanggapin si Kristo. May nagmamahal ba sa'yo? Si Kristo'y katabi mo. Kumakatok siya sa puso mo, pagkakataon mo na to. Ang pag-ibig niya ay wala sa tunay, wala nang kapalitan. At ang dahil dito, naligtas kami nang tanggapin si Kristo. Bata man kami,
Let's pray. Our loving God, we thank you for the lives of these little children. Cover them with your mercy and love that they may continue to worship you through their songs. Always protect them against any harm, sickness, and trouble. Bless them with wisdom and strength in their everyday lives. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. At ngayon ay February 11 na, ibig sabihin this week na po ang ating Ash Wednesday, no? Ang service po natin sa Wednesday bilang paggunita sa Ash Wednesday ay 6:30 p.m. po to give way po sa mga uuwi pa lamang po galing sa trabaho at sa traffic na rin po, ano. Kaya po magsama-sama po tayo dito sa Wednesday para po sa ating Ash Wednesday service. Nais ko pong batiin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong linggong ito. February 11 today, no? Sofia Maika Pabalan, happy birthday po. February 13, Reverend Sol Madlambayan, happy birthday po. February 15, Michelle Pascual. February 16, Faith De Vera. And February 17, Naida Malyari. Yan, happy birthday po sa inyong lahat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kung kayo po ay naririto, punta po kayo dito sa harapan. Right. Malapit na mag-youth si Pia. Sige po, let us pray for them. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ipinagkaloob mo sa mga kapatid naming ito at panibagong taon na ibinigay mo, O Diyos, sa kanilang buhay. Salamat po sa kanilang kaarawan at sa diwang ito, O Diyos, ang gratefulness namin ay nasa inyo para sa kanilang buhay. Nawa po, lalo mo pang paalabi ng pananampalataya sa kanilang puso at ikaw, O Diyos, ang manahan sa kanila at lagi silang gabayan, especially, Lord, sa kanilang ministeryo. Lalo mo pa silang paalabin at ganun din, O Diyos, ang kanilang puso nawa laging nakaangkla sa inyo at ang iyong pagmamahal ang siyang bumalot sa kanila. Maraming salamat po. Dinggin mo po ang kanilang panalangin at kahilingan sa araw ng kanilang kaarawan. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday! Alright. May mga bisita po tayong kasama today. Pag tinawag po kayo, tumayo kayo, ano po, si Brother Rafael Salas, Jamie Tamayo, Stephanie Tuazon, Rian Del Mundo, Ayana Suyat, and Kent Patawaran. Ayan. Welcome po sa Emmanuel UMC. Welcome po. At sige po, maraming salamat po. Ilan lamang po mga announcement, no? Meron po tayo muling i-welcome sa ating simbahan at ibabaptize today. At mamaya po, gagawin po natin ang baptismal ceremony. Ang February 17 po, magkakaroon po ng practice ang mga UMCF na kasama sa Pampak Kids Concert dito po sa Emmanuel UMC. Sa ano po yon? Sa Saturday, 9 a.m. to 12 noon. Dito po sila magpa-practice. At
sa February 24 naman po yung last practice nila ay tentatively po sa Friendship UMC. So tentative pa po yon. February 24, that is also 9 a.m. to 12 noon. Sa 25 naman po, inaanyayahan ko po kayong lahat na suportahan ang ating mga children sa kanilang Pampak concert sa Aldersgate UMC. Sa February 18 naman po ay ang celebration ng National UMYAF Sunday. Ayan, at lahat ng ating mga mayaf, inaanyayahang magstay after the service at magkakaroon po kayo ng fellowship. Same day po, February 18, ang North Pampanga District UMYF ay magkakaroon din po ng Love Fellowship sa Daniel's Farm naman po, alas 3 ng hapon. Yung mga magko-confirm na pong magjo-join sa Love Fellowship, inform nyo po ang inyong president para po kayo ay ma-pre-reg na mamaya. And then, last week po, nag-start na rin po tayong mag-keep track ng ating attendance sa church. At pinagpala po na hindi na po tayo bumababa sa 100. Pinapalakpakan po yun. It's a blessing sa atin. Ibig sabihin mga kapatid, if we will each one bring one to this church, we can fill this church and let them be blessed by the word of God. So that is a challenge for us. Sige po, tayo po'y dumako ngayon sa ating baptismal. Tinatawagan po ang ating kapatid, si Brother Joel Adlawan. Brothers and sisters in Christ, through the sacrament of baptism, we are initiated into Christ's holy church. We are incorporated into God's mighty acts of salvation and given new birth through water and the Spirit. All this is God's gift offered to us without price. Brothers and sisters, I present Joel Adlawan, and on behalf of the whole church, I ask you po, do you renounce the spiritual forces of wickedness, reject the evil powers of this world, and repent of your sins? Okay. Do you accept the freedom and power God gives you to resist evil, injustice, and oppression in whatever forms they present themselves? Do you confess Jesus Christ as your Savior, put your whole trust in His grace, and promise to serve Him as your Lord? In union, according to the grace given to you, will you remain faithful member of Christ's holy church and serve as Christ's representative in the world? Para po sa kanyang sponsor, will you who sponsor this candidate support and encourage him in his Christian life? Okay. At muli po sa lahat ng ating mga miyembro na nandirito, do you, as Christ's body, the church, reaffirm both your rejection of sin and your commitment to Christ? Will you nurture one another in the Christian life and faith and include this person now before you in your care? Okay. Sige po, let us pray. Pour out your Holy Spirit to bless these gifts of water and those who receive it, to wash away their sin and clothe them in righteousness throughout this life, that dying and being raised with Christ, they may share in His final victory. Pwede po kayong lumuhod dito. Luhod po. Okay. Howell, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Holy Spirit work within you, that being born through water and the Spirit, you may be a faithful disciple of Jesus Christ. Amen. Palakpakan po natin si Brother Joel Adlawan.
Nagpala po no ang simbahang ito sa pagbibigay ng Diyos ng oportunidad sa atin na makapag-baptize tayo ng ating mga kapatid. And if meron po sa inyo ang willing po, pwede nyo po kaming lapitan, but I think we will schedule a mass profession of membership this coming summer para po sa pagtatapos ng ating membership class. Dahil pagkatapos po ng membership class, especially po sa mga new members, kung kayo po ay bago pa lamang at hindi po kayo talaga born and baptized nung kayo'y baby bilang Methodist, kayo po inaanyaya at reaffirmation of faith din, inaanyayahan po kayong mag-join doon sa ating membership classes every 9:40 po ng Sunday. Pero as much as possible po, kung pwede pong lahat tayo ay makadalo doon para din po sa reaffirmation of faith ninyo. At ang ending po nito, ang conclusion po nito ay ang renewal or professing of membership sa ating church. At gaganapin po natin itong minsanan this coming summer po, no, after po ng lahat ng classes. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, tunay nga napakadakila mo sa aming buhay. Ikaw nawa, Lord God, ang pumagitna sa amin ngayon, ang banal mong Espiritu ang siyang mapasa amin sa aming pananambahan ngayong araw na ito. At nawa ang iyong pangalan na mabigyan ng kapurihan. Itinataas namin, O Diyos, ang bawat isa sa amin naririto ngayon upang mapasa kamay mo, O Diyos, ang aming buhay, ang aming Espiritu. Lord God, be with us and anoint us, Father. And Lord, may you keep us safe in your arms. Ano man, O Diyos, ang mga ginagawa namin araw-araw, ano man ang mga nakaplano mo sa amin, nawa magbigay itong lahat ng kapurihan sa inyo. Nawa, O Diyos, magkamit kami ng visions from you, instructions from you, Lord God, on how we can live our life. And Lord, prepare us right now as we hear your voice, as we hear your message. Prepare our hearts and minds to accept what you have for us. Today, Lord God, we pray for our brothers and sisters who are not here today. Nasaan man sila, Panginoon, pagpalain mo sila at nawa bigyan mo sila ng kapahingahan, ng comfort at ng peace na sa iyo lamang nagmumula. Ganon din aming Diyos, idinadalangin namin ang aming mga kapatid na may karamdaman. Ano man, O Diyos, ang kanilang nararanasan, pagalingin mo sila sa pangalan ni Jesus. Hawakan sila mula ulo hanggang paa at iparanas sa kanila ang complete healing ng kanilang pangangatawan. And Lord, we seek your will today and for the rest of this year. Especially, Lord, with the upcoming conferences of the church. Ikaw nawa ang manguna sa mga leaders ng aming simbahan. Ikaw nawa ang manguna sa bawat manggagawa upang ang bawat gagawin, sasabihin at ipaplano ay naaayon sa iyong kagustuhan. At nawa, O Diyos, mangibabaw ang pagmamahal, hindi lamang para sa isa't isa, kung hindi rin naman ang pagmamahal sa inyo at sa aming mga kapwa-tao. Ikaw, O Diyos, ang manahan sa amin at hanggang sa aming paglabas, nawa ikaw ang aming makasama at makapili. Maraming salamat po at pagpalain mo kami ngayong araw na ito. In Jesus' name, Amen. Psalm chapter 66, verses 13 to 14 says, I will come to your temple
with burnt offerings and fulfill my vows to you. Vows my lips promised and my mouth spoke when I was in trouble. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with the outstretched arm, I will bless your name. Lord, I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with the outstretched arm, I will bless your name. Lord, I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord.
Maraming salamat aming Diyos sa mga biyaya mong ipinagkakaloob mo sa amin. At bilang pasasalamat, O Diyos, itinataas po namin ang mga kaloob na ito sa inyo. Tanggapin mo ito, O Diyos, at gamitin bilang sa ministeryo namin sa pamamagitan ng Emmanuel UMC. In Jesus' name, Amen. Second Kings, chapter, verse 2, chapter 1 to 12. Dinala si Elias ng karwaheng apoy. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ni Yahweh sa pamamagitan ng ipo-ipo. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Sinabi ni Elias,
maiwan ka na rito at ako'y pinapapunta ni Yahweh sa Bethel. Ngunit sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. At magkasama silang pumunta sa Bethel. Sinalubong sila ng mga propeta roon at tinanong nila si Eliseo, alam mo bang ang Panginoon mo'y kukunin na ngayon ni Yahweh? Alam ko, kaya wag na kayong maingay, sagot niya. Sinabi ni Eliseo, maiwan ka na sana rito sapagkat pinapapunta ako ni Yahweh sa Jericho. Ngunit sinabi niya, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. Kaya nagpunta silang dalawa sa Jericho. Pagdating doon, si Eliseo ay nilapitan ng pangkat ng mga propetang taga roon at tinanong, alam mo bang ang Panginoon mo'y kukunin na ngayon ni Yahweh? Alam ko, huwag na kayong maingay, sagot niya. Sinabi muli ni Elias kay Eliseo, maiwan ka na rito sapagkat pinapapunta ako ni Yahweh sa Jordan. Ngunit sinabi niya, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. At nagpatuloy sila ng paglalakad. Sinundan sila ng 50 propeta at sila'y tinanaw sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inhampas sa tubig. Nawi ang tubig at sila'y tumawid sa tuyong lupa. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin para sa iyo bago ako kunin. Sumagot si Eliseo, kung maaari ipamana ninyo sa akin ang 2 bahagi ng inyong kapangyarihan. Sinabi ni Elias, mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, kapag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay inaakyat sa langit sa pamagitan ng ipo-ipo. Kitang-kita ito ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel, at nawala na sa paningin niya si Elias. Ang salita ng Diyos para sa Ikalawang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 3. Kung ang katalukbong paang magandang balitang ipinahayag namin, ito'y may talukbong lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig ng Diyos sa digdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi namin pinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo, alang-alang kay Jesus. Sapagkat ang Diyos na nag-utos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman ay siya ring nagbigay ng liwanag sa aming isip upang makilala namin na ang kalwalhatian ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. Magpalain po ng Diyos at ng mga salita. Tayo po lahat ay tumayo. Mark chapter 9 verses 2 to 9. Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan.
Habang sila'y naroroon, nakita ng tatlo na nagbago ang anyo ni Jesus. Nagningning sa kaputian ang kanyang kasuotan. Walang sino man sa lupa ang makakapagpaputi ng gayon. At nakita rin nila roon si Elias at si Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti po na nandito kami. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias." Nasabi ito ni Pedro sapagkat sila ay takot na takot. Nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito ay may isang tinig na nagsabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya." Nang tumingin sa paligid ang mga alagad, wala na silang ibang nakita maliban kay Jesus. Nang sila'y bumaba na mula sa bundok, mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag sasabihin kanino man ang kanilang nakita hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. Salita ng Diyos para sa mga anak niya. Te amo, ya te vi, I love you. I need your happy touch, I love you. The sounds are all as different as the land from which they came, and our words are all unique. Our hearts are still the same. Spoken here.
Amen. Praise the Lord. Tunay nga ang pagmamahal at pag-ibig nakapalibot sa atin. Yan, kaya po ngayong Love Month, panatilihin natin ang pagmamahal sa ating mga puso. At ngayong buwan na ito, magsisimula rin po ang panahon ng Lent. Starting sa Wednesday, Lent season na. Kaya naman, ngayong linggong ito ang tinatawag na Transfiguration Sunday o pagbabagong anyo ng Hesus Kristo. Sa ating binasang teksto, ito lagi natin itong maririnig sa Lent season, yung kwento ni Jesus kasama si Elias at si Moses. At ganun ding nabasa natin ang kwento ni Elias kung paano siya dinala ng isang chariot paakyat sa langit. Kung makikita natin, si Elias at si Moses, sila ang mga tinawag ng Diyos at nang sila ay namatay, hindi sila namatay ng natural death. Walang naiwang katawan dito sa lupa dahil sila'y kinuha ng Diyos diretso sa langit. Kaya naman hindi imposible na nitong transfiguration ng Panginoong Jesus, sila ang naririyan. Pero makikita natin dito ang iba't ibang bahagi ng ating kwento. Si Marcos, kung babasahin natin ang mga tekstong nagsimula sa kanyang mga sinulat, makikita natin dito kung gaano na-frustrate ang Panginoong Yesus every time na sasabihin niya sa kanyang mga disipulo na nalalapit na ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Para bang hindi sila makapaniwala ng kanilang maestro, ang kanilang guro, ang kanilang kasama, ay sasapit ng ganitong klaseng paghihirap. And the disciples doesn't understand that this suffering and this death that will lead to the cross is a mandate or kailangan mangyari ng bagay na ito para magkaroon ng maging totoo ang mga sinabi ng Diyos sa kanya. Furthermore, we find in Mark that this unique dynamic that people doesn't really understand how a Messiah works. Kaya naman, ang mga salita ng transfiguration o ang nangyari sa transfiguration, hindi siya nagme-make sense sa isip ni Peter at ng iba pang disipulo. Sa nangyaring ito, ang sabi ng mga disipulo, Panginoon, buti na lang nandito kami. Gawan namin kayo ng kubol. Sa sobrang takot nila, hindi nila alam anong kanilang gagawin. Pero this manifestation of God's power is shown directly nung nagsalita na ang Diyos. Ang sabi niya sa kanila, "This is my son, the beloved, listen to him." This is a divine encounter that Elias and Moises have experienced during their time. Ang Diyos mismo ang nagsalita. So kahit sa takot ng mga disipulo, merong assurance na binigay sa kanila ang Diyos na pakinggan ninyo ang anak kong ito. Itong voice from the cloud justifies Jesus' prediction of suffering despite the disbelief of the disciples. Meron itong katotohanan na sinasabi na, ayan, si Jesus, sinabi niya sa inyo, dadaan na siya sa kamatayan. Tumatawag siya sa inyo, hindi niyo pinapaniwalaan. Ngayon, ito na ang Diyos, sinasabing, makinig ka sa anak kong ito. Pangalawa, ang sinasabi ng Diyos, nung siya'y nagsalita, it endorses authority to the transition of work and leadership to His mission to the disciples after the passion and resurrection. Anong ibig sabihin nito? Si Moises at Elijah, respectively, they have chosen their tagapagmana. Si Moises, si Joshua. Si Elijah, si Elisha. Itong tatlong disipulong ito ang pinili ni Jesus na susunod sa kanyang mga trabaho.
Kung titignan ninyo, pwede niyang tawagin lahat ng disipulo. Pwede niyang kasama lahat ng mga disipulo sa pag-akyat sa mundo. Pero hindi niya ito ginawa. Instead, He picked the 3 of them to be His next followers. And so there is authority being transitioned from Jesus Christ to these people. So remember, brothers and sisters, when the Lord is telling you to believe in Jesus Christ and follow Him, isa ka sa pinili ng Diyos na sumunod sa Kanya at huwag ka nang magdududa. All people are called to be disciples, but only a few of them responds. Anong sinasabi ng Diyos sa ating teksto sa Marcos, sa kabuuan ng mga salita niya? All people, all the disciples should drink from the cup. And all people should be baptized with His baptism. Ibig sabihin, we should be as Christ as He was. Kailangan natin matulad sa Diyos kung paano siya naghirap, kung paano siya sumunod, at kung paano siya nabaptized. We all must follow Jesus on the way to the cross and be prepared to take up His mantle when we are called. Kagaya ng mga dinidiscuss natin ng mga nakaraang linggo, may sense of urgency na naman dito sa ating pinag-uusapan. The characteristics urgency of Mark continues when the cloud dissipates. Ang sabi ni Jesus, tell no one. Hanggat hindi ako nabubuhay muli, huwag niyo sasabihin ito sa iba. At muling nabuhay na ang Jesus. And so we are privileged to hear and listen to this word na sinasabi na ng Diyos sa atin, ito ang Panginoong Yesus, siya ang aking anak, sundan ninyo. Natapos na ang kamatayan at muling pagkabuhay. Ano na ngayon ang ating gagawin? We are chosen to hear the message of God. And now what? Back then, Jesus asked them to follow. Here, God asked them to listen. And so, brothers and sisters, sa muling pag-alala natin sa Lent season, makikita natin dito ano ba ang inuutos ng Diyos sa atin. The Lord is instructing us to be His disciples. Naniwala ka ba o hindi na ikaw ay isang disipulo? Na ang Panginoong Yesus ay ang Messiah na makapangyarihan sa lahat. I hope that you have believed because here God is telling you that He is His Son. And now that you have believed, anong gagawin mo? What are you going to do? We got convinced that we've heard it all. Minsan akala natin, narinig na natin lahat, akala natin, kaya na natin gawin ang mga bagay na sinasabi niya sa atin. But are we really listening to Jesus? Kapag sinabi ng Diyos, be Christ-like, be like me, carry my cross, hanggang natitigil na ba doon sa following lang? O kailangan nating mag-go all the way sa ating pagsunod sa Diyos? Baka pag may narinig tayong, bawal gawin yan, tapos ayaw mong tigilan. Ay, hindi. Siguro okay na to. Sinasabi ng Diyos sa akin, ito yung pagsunod na to, okay na to. Hindi tayo nag-full blast bilang mga Kristiyano sa Kanya. And so there is a call for us to follow and to actually obey. Maybe, if all followers of Jesus will do this, lahat tayo ay magiging Christ-like na talaga. So ask yourself, am I being Christ-like? Am I listening to God? Am I following Jesus? If not, there is a call of urgency for you to follow now. For you to obey now. Ang pagsunod ng mga disipulo, makikita natin ito sa Book of Acts at sa mga susunod na letter ni Paul. Sila ay lumayo sa kanilang hometown, sila ay nagpabahay to bahay, lugar sa lugar, city after city, spreading the word of God.
I'm not saying na kailangan nating gawin as exactly kung anong ginawa nila, but there is a calling for you. Now, what is your calling? Look for it and follow God. Kapag sinabi ng Diyos sa atin, tayo ay magsimba, tayo ay magsimba. At kapag sinabi ng Diyos, tayo ay umawit, tayo ay umawit. Kapag sinabi ng Diyos na tigilan na natin ang mga ginagawa nating hindi maganda, tigilan na natin ang hindi natin ginagawang maganda. And so, we become more Christ-like in obedience to Him. And this is the message of transfiguration for us. Isang paghahanda ito sa Lent season. Muli, dadaan tayo sa fasting, sa prayer. Muli, isusok natin ang ating sarili sa mga salita ng Diyos. But before we can do this, believe that Jesus is the Messiah sent from God and obey His commands. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Let us pray. Lord God, draw us closer to you. In this season, Lord God, may we feel your embrace.
May we feel your nearness in us. Panginoong Diyos, sa nalalapit na selebrasyon ng katuparan ng pangako mo sa aming salvation, Lord, help us see and reflect the ways that we have did in our lives. Help us see, Lord God, your nearness in us. And help us hear the voice of God that Jesus is our Savior, the Messiah. Panginoon, turuan mo kami na maging masunurin sa iyong mga salita. Tulungan mo kami makapakinig ng tawag mo sa amin. Lord, we want to be closer to you like how these 3 disciples are close to you. We want to be near you, Lord. Lord God, as we come before you, Ikaw, O Diyos, ang maglinis sa aming puso, sa aming isipan, sa aming kaluluwa. Hawakan mo kami, O Diyos, nang maranasan namin ang pagbabago ng aming buhay. Ang paglapit namin sa iyo at ang katuparan ng pangako mo sa amin. Lord, help us to become the chosen disciples that you have designed us to be. Lord, be with us. And Lord, nilalapit po namin ang bawat isang naririto. Lord, I pray for each one of us to have a more deeper relationship with you, to have a more open heart and open mind to listen to your word, to your instructions and your commands. Help us, Lord God. And Lord, fill us with your love. As we remember your death and resurrection, give us once again a new life, ready to obey you and follow you. Help us to live a Christ-like life, hindi lamang sa araw ng linggo, kundi sa araw-araw ng aming pamumuhay. Panginoong Diyos, hawakan mo kaming lahat. Ibalik mo ang fire sa mga kapatid naming nanlalamig sa inyo. At lalo mo pang paalabin, O Diyos, ang apoy na ito sa damdamin ng bawat isa. Help us obey you and spend time with you. Lord, we pray na paglabas namin sa simbahang ito, bit-bit namin ang iyong mga salita. Bit-bit namin ang relationship namin with you. At dala-dala namin, O Diyos, ang pabaon mo sa aming instruction and command na kami dapat sumunod sa inyo. Grant us our desires according to your plans, and grant us the life that you have designed us to have. In Jesus' mighty name we pray. Amen. May God the Father, who has given us Jesus as our Savior, and the Holy Spirit in fellowship with us, be with us now and forever. Amen.